Shoutout kay Katsakino Dukusin, Romeo Conchada at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin itong Barangay Hinebra daw at ang Converge Fiber Exers ay malapit na magkasunduan sa isang malaking trade. Literally malaki dahil mga big men ang involved dito. Makukuha ng Barangay Hinebra ang 6'7" na si Ben Phillips at ito namang Converge Fiber Exers makukuha sitong si Ralph Koo. Sa ngayon kasi ang Converge ang dami nilang big men. Of course si Baltasar at si Arana nandyan. Itong 6'7" na si Brian Santos, ang 6'7" na si Keith Saldivar, nandyan pa. Itong iba nilang big men, yung 6'7" na si Gio Ambohot, and of course, ito nga si Ben Phillips. Ibig sabihin, sobrang dami na ng big men nila, kaya ngayon ay pamimigay naman nila para maging balance lineup at gusto nilang makuha itong si Ralph Koo ng Barangay Hinebra para magkaroon sila ng wingman na may 3-point shot. Sa Barangay Hinebra naman, magandang addition itong si Ben Phillips para maging karoon sila ng additional backup center bukod dito kay Japet Aguilar at Isaac Go. Sa power forward naman nila itong si Ben Adamos at si Jamie Malonzo. Kaya si Jamie Malonzo may injury pa kaya gusto nilang kumuha ng isa pang player na makatutulong dito sa kanilang front court. Marami kang nakapansin medyo manipis ang front court ngayon ng Barangay Hinebra at yan ang dahilan kung bakit kukunin nila ang nabanggit na si Ben Phillips. Pataas daw ang potensya nito at hanga dito si Coach Tim Cone at yan ang dahilan kung bakit matutuloy ang nasabing trade. As it is, kapag natuloy itong trade na ito, magiging malaking bagay yan para dito sa Barangay Hinebra at pati na rin dito sa Converge. Gusto kasi ng Converge siguraduhin na magiging balance sila dahil syempre hindi naman po pwede na puro big man. Kinakailangan medyo athletic ka rin at meron kang mga players na mataas ang basketball IQ. At yan ang dahilan kung ba't gusto nilang kunin itong si Isaac Go. Samantala naman dito sa panig ng Barangay Hinebra, malaking bagay talaga kung makukuha na si Ben Phillips para magkaroon ng additional muscle yung kanilang front court ngayon dito sa kanilang lineup. Ang TNT Tropang Giga ay hindi pa rin natatapos yung paghahanap ng mga players na makatutulong dito sa kanilang front court at ang isa doon sa tinitignan nila ngayon ay itong Phoenix Fuel Masters. Hindi pa natin natitiyak kung talagang papayag itong Phoenix pero mukhang ganyan ngayon ang tinitignan nila talaga para kung sakasakali na makuha nila yan ay magkakaroon sila ng mas maganda na lineup at ang gusto nilang makuha dito sa Phoenix Fuel Masters ay ang 6'7" na si Kai Balungay. Ngayon, ang tanong ay kung papayag ba talaga itong Phoenix na ipamigay yan dahil kailangan tignan natin mabuti kung ito nga ay matutuloy dahil as it is. Ngayon, ang Phoenix gusto masiguro na sila ay hindi naman shorthand pag gumawa ng trade kasama itong TNT Tropang Giga. Kinakailangan din natin ikonsidera na itong TNT mas wala sila maibibigay ngayon ng mga big man unless isama nila sa trade ang Blackwater Bossing. So medyo mahirap yung kagustuhan ng TNT na makuha ang 6'7" na si Kai Balungay dito sa Phoenix Fuel Masters. Tignan natin kung sino may alok nila. Posible na si Poy Eram. Pakatanggapin ng Phoenix yan dahil ito ay isang veterano. Pero kapag binigay naman ng TNT si Eram, yung pa rin ang magiging problema nila. Magkukulang sila sa big man. Dahil nga na-trade si Jewel Ponferrada at free agent si Kelly Williams at itong si Brandon Roser merong ACL. So medyo mabigat ang hinaharap ngayon ng koponan ni Coach Jot Reyes. Kaya kung gusto nila makuha talaga ito si Kai Balungay, sa tingin ko kailangan nilang isama itong Blackwater Bossing o kaya isa pang PBA team para mabigyan ng isang big man itong Phoenix na kapalit ni Balungay. Ang Converge, alam ko maraming big men yan, pati na ang Reynolds yan ni Lasto Painters. So titignan natin kung papayag itong mga nasabing teams na maging parte nitong trade ng TNT at Phoenix Fuel Masters. Kung sakaling makuha nga ng TNT si Kai Balungay, magiging magandang addition yan at magiging handa na sila sa Hinebra.